Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo nandito sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po dinaratnan kayo ng ating palatuntunang ito sa isang mabuting kalagayan. Ano pa man ho ang inyong kinalalagyan, ang kinatatayuan, ito pong ating palatuntunang ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Sana po nandyan yung inyong sulatan at panulat at nagtipon-tipon na ho kayo sa paligid ng salita ng Diyos sa harapan ng inyong television upang sa ganung paraan pag-aralan po natin ang mga pagbasang maririnig natin sa pagdiriwang natin ng ika-25 linggo po sa karaniwang panahon sa Ecclesia, the 25th Sunday in Ordinary Time. Sana po talagang nananapit kayong matutunan ang mga katotohanan na ituturo sa atin ng Panginoon. Makikita nyo, napakarami nila. At binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo na po yung mga kaparian sa inyo, yung mga nagpapalaganap ng magandang balita, yung mga katekista, yung mga ministers of the word, yung mga seminarista, ganyan. Dito man ho sa malapit sa Maynila o dyan sa ibang mga lalawigan ng ating bansa. Alam ko ho, maabot tayo sa napakalayo, sa Mindanao for example. Binabati ko po kayong lahat. Sana po talagang samahan niyo si Father June dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh at papurihan ho natin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataong ito. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y inyong makikita, siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ni Yahweh, ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ito pong ating pagbasa mula kay Isaías, ika-55 kabanata, ay napakaganda po ng sinasabi sa atin. Tingnan itong
55 kabanata ni Isaías ay pabalik-balik ng ginagamit po ng Eklesiya sa kanyang liturhiya. Halimbawa po nung ika-18 linggo sa karaniwang panahon, tayo po nasa 25 na po, ano po? Tayo nandito rin sa chapter 55. Noong ika-15 linggo rin po, nandito rin po tayo sa chapter 55. Kasi po ang dami nitong nilalamang napakagandang matutunan. Ngayon po ang sabi sa atin ng Panginoon dito sa mga talatang ito ni Isaías ay na dapat hanapin siya habang siya'y matatagpuan pa. Seek the Lord while He can be found. Isa kong awitin yun na napakaganda. Ano po? Yung, ewan ko lang kung alam niyo yung tono nun. Seek the Lord while He will be found. Yun nga ho eh. Hindi ho natin dapat ipagpaliban yung ating pagbabalik loob sa Panginoon. Importante ho, agapan natin ang pagkakataon. Kasi ho, baka mangyari, umaasa tayo na balang araw na lang tayo magbabalik loob sa Diyos, magbabagong buhay, etc. Pero pwede yung masyado ng huli ang lahat. Something like that. And so, dapat hanapin natin siya samantalang siya'y makikita pa at tumawag tayo sa Kanya habang malapit pa siya. You know, napaka-importante po noon. Hindi po tayo nakakasigurado sa kinabukasan. Ang ating hawak lang ho ay pang ngayon. You know? Ang ganda-ganda hong maisipan natin kung bakit tinatawag na itong pang ngayon ay present, you know? It's a real present from the Lord to us, you know? Isa ho itong handog ng Diyos sa atin. Yung nagdaan ho, tapos na yon, kasaysayan na ho yun. Ang dapat na lang mangyayari doon, matuto tayo sa nangyari nung nakalipas. Yung hinaharap ho, wala pa tayo doon at ewan ko kung makakarating tayo doon. Pero hindi tayo makakarating doon kung hindi natin sasabuhay muna itong pang ngayon. At napaka-importante ho na ngayon, magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung maririnig natin ang Kanyang tinig sa ating mga puso, dapat tumugong kagad tayo sa Kanya. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin, harden not your hearts if today you hear His voice. Yun nga ho palagay ko dito ho sa ating palatuntunang ito, talaga hong iniimbita tayo ng Panginoon na talagang magbalik loob sa Kanya. Talagang samantalahin ang pagkakataong ito. At tingnan nyo, sa bandang dulo ho ng ating pagbasa, ang sabi dito ng Diyos ay, ang aking isip ay di ninyo isipan, magkaiba ang ating daan. Yun nga ho, yung isipan ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos, kakaiba ho sa ating isipan at pamamaraan. Ano nga ba ang isipan ng tao? For example, ang isipan ng tao, gusto niya yung madali. Gusto niya mabilis. Gusto niya yung magaang. You know? Brothers and sisters, hindi ho ganun ang isipan ng Diyos. You know? At tulad ho ba ng isang puno na magiging matipunot, malakit, mabunga, hindi ho tumutubo yun overnight. You know? Yung puno ng kamatis, siguro, pwede tumubo ng mabilisan yun. Pero hindi ho ang puno ng mangga. Siguro, ang isang bagay na madali lang, pwede matutunan kaagad. Pero ho yung napakahalagat, napakalalim and whatnot, medyo matagalan ho yung pag-aaral noon. May mga short courses ho, you know, na pwede nating kunin. For example, sa pagluluto, sa dressmaking, or something like that. Pero yung Abu Garcia ho, yung pagdodoktor, yung pagpapari, medyo mahabaan ho yun. Kasi iba naman magiging trabaho na at napakahalaga po nung trabahong yun. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, talagang yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga pinagpaplano, yung kanyang mga dinadaan, ibang-iba ho sa atin. Ang daan ho ng Panginoon, for example, ay maging makatarungan tayo. Ang daan ng Panginoon, maging mapagmahal tayo. Ang daan ng Panginoon, maging mapagpatawad tayo. Hindi ho madali yun. Kakaiba ho yun sa gawin ng taong makasalanan, you know? Para sa kanya, gusto niya manglamang, gusto niya manloko, gusto niyang makalusot, and something like that. Gawin ng mali at wag asahan yung parusa or something like that. Ibang-iba ho talaga yung isipan ng Panginoon, ibang-iba yung gawin ng Panginoon. Sana ho, dito sa ating pagbabasa ng Biblia, at ito ho ang nilalayon ng Word made flesh, yung mga daan ng Panginoon, yung mga isipan ng Panginoon, talagang matutunan natin at gawin nating isipan at talaga namang daan. Matatandaan ho natin, pagdating ho ng Panginoong Jesus, ang unang-una hong hamon niya sa atin, you can find this in Matthew chapter 4 verse 17, ang unang-una niyang hamon sa atin, magbagong isipan kayo. Metanoeite. At pagpatuloy nyo ito ang pagbabago nyong isipan. Yun ho, metanoeite. Yun hong pagbabaguhin natin dito dapat,
Kung yung repent yung repent kung i-translate, repent, magsisi kayo. Ang tunay kong ibig sabihin nun, magbago kayo ng isipan. Yun ang importanteng gawin natin talaga. Kung tayo nagsisisi, magbabago tayo ng isipan. Anong isipan ang ating aangkinin? Yung sabi ho ni San Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5, gawin ninyong inyo ang isipan ni Kristo. Yun ho, yung isipan ng Diyos, yung mga gawin ng Diyos, yun ang dapat nating isa-isip at gawin. Kaya nga sabi ni Jesus, follow me. Follow me ho, sumunod kayo sa akin. Ang ibig ho sabihin nun, sundin nyo ako, sundan nyo ako. Yun nga ho yun. Tutularan ho natin yung mga gawin ni Jesus, talagang isa sa buhay natin yung kanyang isipan. Kung kaya ho, yun ang dapat natin matutunan dito ho sa ating palatuntunan ito ng Word Made Flesh. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Tayo ngayon ang pagbasa mula sa iba pang sulat ni San Pablo. Ngayon po'y taga-Filipos. Ito pong mga Kristiyano dito ay talagang napamahal kay San Pablo tunay na tunay. At dito po sa ating pagbasa ngayon, para bang hindi malaman ni San Pablo kung anong nanaisin niya talaga. Nais niyang mapasapiling na ni Kristo, ibig sabihin na mamatay na, total na marami na siyang nagawa at para sa kanya, parang natupad niya na ang kanyang tungkulin. Pero ang sabi niya, pero kung mas mabuti para sa inyo, manatili pa ako sa buhay na ito, talagang hirap na hirap ako magdesisyon, sabi niya ganyan. Tapos meron siyang sinabi ditong napakahalagang pangungusap na dapat itanim natin sa ating mga sarili, sa ating mga isipan. Ang sabi niya dito, para sa akin, ang buhay ay si Kristo. Kaya lang kung pagkakatranslate kanina sa binasa ko, si Kristo ang buhay. No, to me, to live is Christ. Yun ang sabi niya. Para sa akin, yung mabuhay, ang ibig sabihin nun, Kristo. Brothers and sisters, malalim ho yun. Para kay San Pablo, tingnan nyo kung ano nangyari sa kanya. Yun yung pagmamahal niya kay Jesus, yung pagkilala niya kay Jesus, yung pagsisikap niyang paglingkuran sa Jesus. Talaga namang naging buhay niya yun. Wala na siyang nais pang gawin, kundi talagang mapasak kay Kristo. Ang ibig niya sabihin talagang lahat talagang para bang iwinaksi niya sa buhay niya, talagang tinalikuran niya ang lahat para makampanya lamang si Kristo. Yun ang sabi niya sa atin. At talagang sisikapin niya na yung buong buhay niya, ilaan niya kay Kristo. At talagang gawin niya ang lahat para si Kristo makilala pa ng iba. Kung kaya nga tatawirin niya ang mga dagat, aakyatin niya ang mga bundok, talaga namang gugugulin niya ang lahat ng kanyang panahon at lakas para talaga makilala si Kristo at mapakilala si Kristo. Brothers and sisters, that's a very beautiful reminder para sa atin. Tayo mga Kristiyano, talagang dapat mga tao na pinag-ahari natin sa ating mga buhay, talaga namang ginagawa natin buhay natin, prinsipyo ng ating pamumuhay, si Jesus mismo. Pero of course, hindi pwedeng mangyari yun kung hindi natin kilala si Kristo, hindi ba? Kung kaya nga, ang pagsisikap dapat natin ay talagang mas makilala si Kristo. Talagang sikapin natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ito hong ginagawa natin sa ating palatuntunan ito, ng Word Made Flesh, talagang mas makilala natin lalo si Jesus. Talagang maintindihan natin yung isipan ni Jesus. Talagang yung mga gawin ni Jesus, ang gawin nating gawin ng ating buhay, pamamaraan at pamumuhay natin.
At sa ganung paraan, siguro meron tayong pag-asang maibahagi yung buhay na yon sa iba. Mga magulang, tingnan niyo ho, ito ho yung inyong kadakilaan din, na yung mga anak ninyo na talaga namang isinilang niyo sa buhay na ito, mga handog-huyaan ng Panginoon kung tutuusin. Sana ho maintindihan niyo, dapat maging kamukha nino, hindi lang kamukha ninyo, mga anak ninyo. Kita-kita ho yun pag nakita ho yung mga family portraits, for example, yung nanay, yung tatay nando, makikita ho yung mga anak nila talaga namang may pagkakahawig sa kanilang mga magulang. Yun nga ho, dapat ho sikapin ninyo mga magulang na yung mga anak ninyo hindi lang maging kawangis nyo, kundi higit sa lahat, maging kawangis ho ni Kristo. Talaga ho makamukha ni Kristo. At yun ho, posibleng gawin kung talagang inyong sisikapin na talagang maturuan sila nung tungkol sa Panginoon. Talagang maaralan nyo sila tungkol kay Kristo. Sa ganung paraan ho, unti-unti yung mga anak ninyo talaga ho magiging tulad ni Kristo, maging tulad na tunay na mga Kristiyano. Napakadakilang talagang hamon noon para sa inyo mga magulang. Yun ho ang sinisikap din ni Father June sa pamamagitan nitong Word Made Flesh na ito. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi ng kanyang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos, matulungan niya kayong maunawaan ang salita ng Diyos, tuloy maisabuhay ninyo. Sa ganung paraan, nakikilala niyo mas lalo si Jesus. Kasi ho, ang sabi nga ni San Jeronimo, ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. You know? Kung kaya, sinisikap nating aralin, sinisikap nating pag-aralan ng banal na kasulatan upang sa ganung paraan, talagang makilala natin mas lalo si Jesus. Kasi hindi natin pwedeng ibigin ang hindi natin kilala. You know? At dahil sa dulo ho ng ating pagbasa, ang sabi ho ni San Pablo, kaya nga mga kapatid, pagsikapin niyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. Friends, sisters, yun ho ang dapat nating isinasabuhay sa ating pang-araw-araw. Yung salita ng Diyos, yung magandang balita na sinisikap nating mas maunawaan. Sana ho, itong ating gawin dito sa ating palatuntunan, nakikinig kayo mabuti, nagsusulat pa man din kayo, upang ito hong ating pag-aaral ng magandang balita ay talagang mas maging malalaman at nang sa ganung paraan, maisabuhay ho. Yun ho ang layunin natin ho, hindi lang maintindihan sa tuktok, sa ating maisipan at tumimo sa ating mga puso, kundi higit sa lahat, maisabuhay ho natin. Not only understand and cherish in our hearts, but also live in our lives. Yun ho ang sukdulan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Sa ganung paraan kasi talagang hindi lang matututunan natin ang salita ng Diyos, kundi maisa sa buhay natin. Sabi nga nila, pagka ho naintindihan mo, ang banal na kasulatan, magiging marunong ka. Pero pagka talagang sinikap mong isabuhay yun, talagang yung magiging marunong ka, hindi lang marunong ka, kundi magiging banal ka. Pero talagang pagka ang ginawa mo sa salita ng Diyos ay hindi lang inunawa mo, talagang inangkin mo, kundi isinasabuhay mo araw-araw, magiging ligtas ka. Ang ganda nun. Hindi lang marunong ka, hindi lang banal ka, kundi maliligtas ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa pagsasabuhay nito. Pagbasa mula kay Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila at lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya na mag-iikalimang ng hapon ay lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila,
Bakit kayo tatayo-tayo dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumuroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan mula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. At nang ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon, ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa mga nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya? Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad sa upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ito pong parabola, masasabi natin ganyan, na binigkas ni Jesus ay may napakahalagang turo para sa atin. Tingnan niyo ang istorya niya, ang pag-ahari ng Diyos ay katulad nito. Sabi niya ganyan, ang pag-ahari ng Diyos. Ang ibig niya sabihin, pagka gusto mo talagang pagharian ka ng Diyos, ibig sabihin, pagka gusto mo talagang mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, tuparin mo yung kanyang kalooban sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng pag-ahari ng Diyos. Ano po? Kung talagang gusto mong mapalapit sa Diyos ng totohanan, dapat maintindihan mo itong talinghagang ito. Ano nga ba nangyari? Merong isang may-ari ng ubasan, tapos umagang-umaga, nagpunta siya sa liwasang bayan. At dun ho, mag-aarkila siya, uupa siya ng mga tao na magtatrabaho sa kanyang ubasan. Alam niyo, dito ho sa Maynila, for example, sa bandang Binondo, talaga ang tuwa ko noong isang araw. Nung nagpunta ako doon, kasi nandun ako sa Tondo, tapos vicariate ho namin yun, di binibisita ko yung mga lugar doon, Tapos minsan dumaan ho ko doon sa may bandang Umping, Alam niyo kung ano nakita ko doon? Mga tao ho nakaupo sa may bangketa. Sa may bangketa. Alam niyo kung ano mga dala nila? Meron hong iba, lagari, may iba, katam, na martilyo, may iba, yung alis ng bara ng mga tubo, yung iba kung ano ho dala nila Manggagawa ho yun na magpapaupa. Wala silang trabaho talaga, wala silang kumpanya o something, pero nandun sila, naghihintay ng mga dadaan doon, maghahanap ng mga kailangan nilang trabahador. For example, kung barado yung kanilang mga tubo sa bahay, hindi nila malinis tuloy yung mga bakuran nila, etc. ganyan, nagbabaha. Ayun, papasundot nila yon, papalinis nila, Kunyari, merong dapat kumpunihin sa kanilang mga bahay, kailangan na karpintero, kaya electrician o ganyan. Ayun, nandun sila, paupahan na ho sila. Ganon-ganon ho yung nangyari dito. Ang Panginoon, sinasabi niya, lumabas yung may-ari ng ubasan, yun ang pataniman ng ubas kasi anihan na ho noon. Dapat ho maani yung mga ubas para hindi masyadong mahinog o mabulok, something like that. O baka nagbabantang masamang panahon, something like that. Dapat talagang gapasin na yung ubas na ganyan. Kung kaya aarkila siya, uupa siya ng mga tauhan. Nagpunta sa liwasang bayan, nakita niya yung mga tao doon, inupahan niya. Ang upa niya, 1 day's wage, yun yung tamang upa o bayad, sweldo, para sa araw na trabaho, Ewan ko lang dito sa atin sa Maynila, for example, siguro 280 o 325, is it like that? Yung upa ho, makatarong ang upa para sa araw na trabaho. Yun ang kasunduan nila. Umuo naman sila, kung kaya pinapunta sila dun sa kanyang ubasan. Doon ang katanghalian tapat, katanghalian tapat, at
nagpunta siya uli doon, nakita niya may mga tao pa rin doon. Siguro bagong dating, hindi niya nakita nung dumating siya nung maga. Inupahan niya rin sila. Sabi niya sa kanila, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Edi nagpunta na sila doon. Of course, half day na lang yung trabaho nila, hindi ba? Tapos, nung 3 o'clock, mag-aalas 3 ho ng hapon. At gayon din naman, nung mag-aalas 5 na ho ng hapon. Kasi pag takip silim, tapos na ho yung trabaho. Yung araw ho nila, please understand, ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng gabi. Yun ho ang nila yun ho ang kanilang araw doon Kung kaya, isang oras na lang ho itatrabaho nitong inuupahan niya ng alas 5 ng hapon. Ang maganda ho doon, nagkita sila doon, uy, ba't kayo nandito tatayo-tayo? Siguro ibang lugar yung pinuntahan niya, ibang sulok ng liwasang bayan. Kung kaya hindi niya nakita dati dito. Pero yun, nandun sila. At ang sabi ng mga taong nandoon, tatayo-tayo o upo-upo, walang ginagawa, idling their time. Ang sabi nga, kasi naman wala namang umupa sa amin Sabi ganyan. Wala naman nung kumontrata sa amin. Sabi ganyan. O sila din pinapunta. Ang maganda ho nito, nung magtatakip silim na. Nung tapos na ho ang trabaho, alas 6 na ho, dapat mag-uwian na. Dapat sweldohan niya na sila. Nung arawan ho kasi yun isang araw. Ang inuunan niya, yung unang dumating. Yung unang dumating. At, ang inuunan niya, yung huling dumating. Yung mga inupahan niya nung isang oras na nakakaraan na ganyan. At binigyan niya sila ng 325 o 280, whatever yung minimum wage, day wage na ganyan. Binigyan niya sa kanila. Yun yung pinagkasunduan nila ng unang mga trabahadores Tapos lahat po ng mga nagtrabaho, binigyan. Hanggang hudo sa naunang inupahan niya. At yung naunang dumating sila, of course, biro mo kung yung isang oras lang ang pinagtrabaho, binigyan ng ganong kalaking pera, nung whole day wage na ganyan, inaasahan nila na, baka naman dodoblehin yung atin, mas malaki yung mapapala natin. Hindi ho, binigyan din sila ng daily wage na ganyan. Nagreklamo, sabi naman nung may-ari ng ubas, teka muna, hindi ba ito pinagkasunduan natin? Bakit ka umaangal? Sige, tanggapin mo yung pinagkasunduan natin at umalis ka na. Kasi naman, kung gusto kong maging mas bukas pala dun sa iba, hindi ko ba pwedeng gawin yun? Sabi niya ganyan. O baka naman naiinggit ka lang sa akin dahil ang buti-buti ko. Brothers and sisters, tingnan niyo yung tinuturo nitong aral para sa atin. Sa paghahari ho ng Diyos, tandaan natin, ang Diyos ho ang nasusunod. Natural, yun ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos, no? Sundin ang kalooban mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang kalooban mo. Yun ho ang dasal natin sa Our Father, hindi ba? Your kingdom come, your will be done. Ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos, nasusunod ang kanyang kalooban. Sana ho tandaan natin, kung talagang pinaghaharian tayo ng Diyos, ang Diyos ho ang nasusunod. Yung pagtrato niya ho sa atin, makakaasa tayo, wala hong di makatarungan doon. At tandaan ho natin, yung pagtrato sa atin ng Diyos, talagang wastong-wasto, talagang tapat na tapat. Hindi ho tayo dapat magduda doon. Bakit yung iba, ginaganti pala, wala ho tayo doon. Ang Diyos ho ang bahala sa kanyang pagkilos. Hindi ho natin pwedeng husgahan ng Diyos, no? Kung naiintindihan mo kung ano Diyos. Kung akala mo marunong ka pa sa Diyos, pasensya ka. Hindi Diyos yung sinasampalatayaan mo yun. Kasi pwede pa palang ganun pagdudahan pa siya. Ibig sabihin noon, hindi Diyos yung pinaniniwalaan mo yun. Pero kung tunay na Diyos ang pinag-uusapan natin dito, makapangyarihan ho siya, marunong siya, mapagmahal ho siya. At talagang malaya ang Diyos gawin yung kanyang nararapat gawin. At siguro nga, hindi natin alam, ang kanyang panukala. Yun nga ang sabi sa atin ng unang pagbasa. Ang isipan ng Panginoon, ang kanyang mga gawi, hindi natin isipan, hindi natin gawi. Kaya hindi natin masakyan. Brothers and sisters, tandaan ho natin, sa pagkikitrato ng Diyos sa atin, makakaasa tayo, kinakatrato niya tayo nang hindi ayon sa atin, sa karapat-dapat sa atin. Yes, kasi ang karapat-dapat sa atin, parusahan siguro dahil sa ating mga pagkakamali. Gusto natin yon? Hindi siguro, no? Pero, yun nga ho hindi niya tayo kinakatrato. He doesn't require us as we deserve, Hindi niya tayo hinahatulan ng dapat na ihatol sa atin. Nagiging mas magaang ho yung kanyang kamay. Talaga mas maunawain siya at mapagpatawad. Kung kaya, huwag tayo mag-alinlangan. Brothers and sisters, importante na maintindihan natin yun. At ang maganda ho nito, hindi ho tayo dapat nag-iinggitan.
kung bakit tinatrato ng Diyos yung isang tao ng gano'n, yung iba gano'n, tayo ganito. Hindi ho. I mean, ang madalas yung nagiging sanhi ng ating pagkainggit sa iba, alam niyo kung ano? Kasi hindi natin alaman lahat. Hindi natin alam ang pulot dulo ng istorya. Nakikita lang natin yung nangyayari sa kanila. Akala tuloy natin, dehado tayo. Hindi ho. Kasi ho, kung tayo nandun sa lugar ng mga taong yon, siguro hindi na ho natin nanaisin na yung iba mag-iisip sa atin ng ganito. Brothers and sisters, importante ho na talagang pagtiwalaan natin ng Panginoon, alam niya ang kanyang ginagawa, makatarungan siya, tapat siya sa kanyang mga pangako. At ang maganda nito, ganito Brothers and sisters, akala mo tuloy dihado yung nauna, no? Kasi yung huling mga tinawag upang magtrabaho, binigyan din ng parang parehong sweldo, no? Akala mo tuloy dihado yung nauna. Brothers and sisters, hindi ganun Kunyari ganito po. Kunyari merong isang pagtatanghal ng isang Shakespearean play. Kunyari dumating dito ang London Dramatic Guild, for example, at magtatanghal sila ng isang Shakespearean play. Okay? Kunyari meron akong 5 ticket. Okay? 5 ticket para dun sa Shakespearean play na yun. Kunyari sa CCP gagawin. Ano po? Sabihin natin ganyan, ibinigay ko yung isang ticket, sa isang tricycle driver. Okay? Hindi siya nakapag-aral ng high school, hindi man lang napagtapos ng elementary. Binigay ko yung isang ticket, sabihin natin sa isang sabihin natin jeepney driver. Ito ho, nakapag-high school siya, something like that. Medyo may nabasa tungkol sa kay Shakespeare. Binigay ko yung isa sa isang lawyer, Tapos yung isa binigay ko sa isang banker, okay? Yung isa ho binigay ko sa isang literature teacher, professor, okay? Hulaan nyo, pagka nanood silang 5 nung Shakespearean play na 'yon, okay? Ano sa palagay nyo ang gagawin nung 5 'yon? Pare-pareho kaya ang mangyayari sa kanila doon sa Shakespearean play na 'yon? Of course, malamang yung tricycle driver kasi hindi niya naiintindihan, English pa man din, hindi naman siya nag-aral. Ay naku, siguro maghihikap na lang yan, yung jeepney driver siguro mayroon siyang high school education, baka narinig niya yung Shakespearean play na yun pero hindi niya nabasa. Siguro mauuna ng konting matulog yung isa, yung tricycle driver, tapos susunod na yung jeepney driver kasi hindi niya maintindihan kung ano nangyayari. Yung banker, isa pang meron doon yung kaapat, siguro they will enjoy somehow, yung play. Pero tingnan ninyo, yung professor ho ng literature, talaga naman galak na galak siya, ang ganda. Kasi kabisado niya na halos yung Shakespearean play niya. Ngayon ho, piniperform doon sa kanyang harapan, ang galing-galing nagpe-perform, talaga namang palakpak siya ng palakpak pagka nagkataon Tingnan niyo yun, 5 ho nanonood, ng pareho-pareho pinanonood. Pero iba-iba ang reaction. Depende ho dun sa kapakakayahan, at pananabik na naroon sa puso nung nanonood. Yes, brothers and sisters, ganun din ang Diyos, Ganun din ang Diyos. Ang isang santa, talagang ginugulang po ang buhay niya sa pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, ay talaga namang ganun na lamang ang kanilang magiging ligaya pag sa piling na sila ng Diyos sa langit. Yun yung ibang sumabit lang doon sa last trip, sabihin natin ganyan, at nakapunta sa langit, well, they will enjoy God, why not? Pero not in the same way as those other ones. Kung kaya, hindi ho problema na pareho ang ating tinatanggap na gantimpala, di ba, kundi ang Diyos, ibang-iba ho ang magiging ating reaksyon, ating relasyon sa Panginoon kung tutuusin. Kung kaya dito sa ating pag-aaral ho ng salita ng Diyos, sana tandaan natin, inihikayat ho tayo dito na mas makilala si Jesus na magpapakilala sa atin sa ating Ama na nasa langit. At sa ganun pang paraan, magsisimula tayo magkaroon ng buhay Diyos. Yun ang sabi ni Jesus sa John chapter 17 verse 3. Ito ang buhay Diyos. Ang makilala kanila Ama bilang isa tunay na Diyos at ang iyong sinugo si Jesucristo. Kung hindi natin alam ang kasulatan, hindi natin makikilala ang Diyos. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kung kaya nga sinisikap natin dito sa Word Made Flesh, matutunan ko salita ng Diyos na ito upang mas makilala natin siya. Kasi pagkakilala natin ng Diyos, mananabik tayo sa Kanya. At
yung langit ho na kung saan makakapiling natin ng Diyos, talaga namang napakalaking gantimpala na inaasam-asam natin na hindi man lang sumagi sa ating isipan. Yun ang sinasabi ni San Pablo what never came up to the thoughts of man, to the heart of man, yung unang nilalaan ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Yun ho yung yung ating pinaghahandaan. Sana ho, dito pa man din sa lupang ito, mas makilala at makilala natin ang Panginoon, paglingkuran natin siya, matapat ho siyang magpapala sa atin, magagantimpala sa atin. At ang gantimpala niya ho ay langit, right? Pero dito pa man ho sa lupang ito, pagka mas kilala natin ang Panginoon, nasusundan natin yung kanyang pag-iisip at yung kanyang mga gawi, ginagawa natin pag-iisip natin gawi, makikita natin magkakaroon tayo dito ng kapanatagan, ng kahinahunan, at talagang kumbinsido tayo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kasi dito pa man, nararamdaman natin yung pagiging kapiling natin ng Diyos, na ang ibig mo sabihin nun ay langit, nag-uumpisa na ho dito sa buhay na ito at mapapasa atin sa kabila ng magpawalang hanggan. Pero ho, pag hindi natin natamuyin dito sa lupang ito, hindi ho natin mararanasan sa kinabukasan. Kung kaya ho, tasikapin ho natin, mas makilala at makilala ang Diyos. Huwag po tayong mag-inggitan kasi ho, ang Diyos ho, sapat na sa ating mga puso. Yun ho ang pinaka-importante sa atin. Huwag nating tignan at kainggitan ng nasa iba. Ang dami-dami natin pagpapala. Sa hong pagpapala natin, yung pag-aaral natin ng banal salita ng Diyos dito sa Word Made Flesh, isang pagpapala natin ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tingnan niyo po sa mga pagbasang narinig natin ngayong umaga, ang dami pong ipinaalala sa atin para sa ating pamumuhay Kristiyano. Po? Si Isaías po, sinabi niya sa atin na talaga namang ang pag-iisip ng Panginoon, ang kanyang mga gawi ay hindi ho natin talagang pag-iisip at mga pamamaraan. Po? At importante ho ditong maintindihan natin ay na dapat na tayo bilang mananampalataya kay Jesus, dapat ituon natin ang ating mga isipan sa pag-iisip ho ni Kristo. At yung mga daan ho at pamamaraan ni Kristo, yun ang ating dapat maging gawi sa pamumuhay natin. Yun ang hamon sa atin ng pagiging Kristiyano. Friends, sisters, siguro dapat natin pag-isip-isipan yun. Ang pagiging Kristiyano ho, hindi lang pananampalataya yun sa mga katotohanan, tinuturo ng simbahan, ng eklesiya, yung mga natututunan natin dito, mga pananampalataya, ganyan. Hindi lang ho dapat yun, kundi dapat yung ating pag-iisip ho. Nag-uumpisa ho dito yun. Gusto ko nga ho tanong sa inyo, saan ba sa palagay nyo ang pinaka matinding gera ngayon? Nasa Iraq kaya o nasaan? Hindi ho. Ang pinakamatinding gera ay nasa pagitan ng dalawang tenga. Ibig sabihin dito sa pag-iisip. Dito ho nagaganap ang pinakamatinding pagtutunggali. Kasi ho yung magwagi dito, mamumuno ho sa buong pagkatao. At kung ang salita ng Diyos ho, si Jesus mismo ang magwawagi sa ating isipan, talaga naman ho, pamumunuan tayo ni Kristo ng buong buo. Kaya nga ho, yun ang hamon ni Jesus sa atin. Metanoite, palitan ninyong inyong mga isipan. Anong papapalit natin doon? Ang isipan po ni Kristo. At tingnan nyo, yung isipan ni Kristo yun, talaga namang makikita natin doon sa Ebanghelyo nga narinig natin kanina. Ibang-iba ho yung gawin ng Panginoon. Tingnan nyo, pareho yung ikagantimpala ng Panginoon sa lahat na nagsikap maging tapat sa Kanya. Pero iba-iba ho yung pagiging, yung enjoyment nun. Kung paano mong malalasap yun, biro mo, for example, ang sarap-sarap nung pagkain, siraman naman ang tiyan mo. Paano kang mag-i-enjoy doon? Pero yung isang taong malusog, for example, gustong-gusto niya yung pagkain niya, mag-i-enjoy siya. Yung isang tao ho na, hindi naman siya may sakit, kaya lang may diferensya siya ng konti, bawal sa kanya yung gano'n. Hindi niya makakain din yun. O kung kumain man siya, nag-aalala siya, dapat uminom ako ng gamot. Parang gano'n ba? Iba-iba ho yung enjoyment nun. Pareho yung nasa harapan. Yun nga ho ang Diyos ho, ibang-iba yung kanyang pamamalakad sa atin. Tingnan nyo, ginantimpalaan niyan lahat ng pare-pareho. Akala tuloy nung hindi nag-iisip tulad ni Kristo, dihado siya. Hindi ho, walang dihado dito. Wala akong dihado dito. Talaga namang ang gantimpala ng Panginoon, pare-pareho pero iba-iba ho ang magiging ating panlasa doon, ang ating pag-enjoy doon kasi nga ho, depende sa atin 'yon. Kung tayo naging makakristo talaga o hindi masyado, Brothers and sisters, yun ho sinabi sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, dapat magsilbing hamon ho sa atin 'yon na talagang gawin nating si Kristo ang maging buhay natin.
lahat ho ng parte ng buhay natin. Hindi lang pag-araw ng linggo. Hindi lang ho pagka nagdarasal tayo. Hindi ho, sa lahat ng ating pamumuhay. Saan man tayo naroon? Sa gawain natin, sa trabaho natin, sa paglalaro natin, pag-socialize natin, saan man tayo naroon, yung ating ginagawang trabaho sa opisina, dapat makita rin doon na talagang Kristo tayo. Si Kristo ang talagang sinisigap natin tularan at isang buhay. Napakagandang bagay ho noon. At talagang para sa atin, talagang yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos ang atin talagang aatupagin. Sa ganung paraan, talagang napapalaganap natin ng magandang balita. Kahit na wala ko tayong sinasabi, sa magitan lang natin ating pamumuhay. Yung sabi nga ni San Francisco de Assis, sabi niya, ipangaral niyo ang magandang balita sa lahat ng pamaraan. Kung kinakailangan, gumamit ng salita. Yun nga ho pagka sinasabuhay natin ang magandang balita, napapalaganap natin ito sa ating pagkapaligiran. Makikita tayo ng mga tao, maintindihan nila unti-unti. Ito palang pagiging Kristiyano. Tingnan mo matapat siya. Tingnan mo pagpasensya siya. Tingnan mo matulungin siya. Tingnan mo nakangiti lagi siya. Tingnan mo hindi siya nasisiraan ng loob. Tingnan mo ang tatag-tatag niya. Yun nga ho, yun ang pagiging Kristiyano. Sana makita ho yun sa atin. At sa ganung paraan talaga ho, maluluwalhati natin ang Panginoon. Ito ho mga kapatid na sinisikap gawin ng Word Made Flesh Foundation para sa atin. Sinishare ho sa inyo ang salita ng Diyos. Si Jesus ho, naging laman sa sinapupunan ni Maria, lalang ng Espiritu Santo. Upang sa ganung paraan talagang unti-unti maging mga tunay tayong mga larawan ni Kristo para sa ating kapaligiran. Ngayon po gusto kong manalangin kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat sa maraming pinaalala niyo sa amin sa umagang ito, sa magitan ng iyong banal na salita. Hinihiling po namin na sana mas maunawaan pa namin ito sa pagtakbo ng mga oras hanggang sa marinig namin ito bukas at pagkatapos ng mga aming pagmimisa. Sana po itumimo ang mga salita niyong ito sa aming mga puso at ang inyong Espiritu Santo ang magpaunawa sa amin ito at tulungan kami maisabuhay. Aba, salamat po sa gantimpalang inilalaan niyo para sa amin sa kabila ng buhay na ito. Pero ngayon pa man ay nalalasap-lasap na namin sa magitan ng katiwasayan na binibigay niyo sa amin, sa magitan ng talagang conviction namin, hindi niyo kami niiwan kundi talagang kinakalinga at minamahal. Nagpapasalamat po kami sa inyo. At tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nakiisa sa amin sa palatuntunan ito. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humihiling ng panalangin para sa mga may sakit nila, para sa mga kanilang mga pinoproblema, sa mga gulang lalo na talaga naguguluhan at nalulungkot dahil sa mga nangyayari sa kanilang mga anak. Yung mga magulang siguro na hirap sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Aba, itinataas po din namin sa inyo ang lahat ng mga nalulumbay, namimigati, nangungulila dahil sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal. Aba, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsipanood ng palatuntunan ito. Lalo na ngayon, magpapalaganap ng inyong banal salita. Lalo na rin ho yung mga kabataan, na talagang naibig matuto ng inyong salita upang makilala pa nilang lalo si Kristo at maisabuhay nila ang inyong salita. Aba, tinataas po namin sa inyong lahat na tumutulong sa amin sa pagtataguyod ng aming programang itong Word Made Flesh. Yung po tumutulong sa amin financially, for example, yung ibig pang tumulong sa amin, talagang pagpalain nyo sila ngayon sa mabuti nilang pagnanais. Ang lahat pong ito'y ginagawa namin dalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo masaganang na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po, dito po tangguabukas ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po ay naging biyaya ito sa inyo at taglayin niyo ho ang pagpapala ng Panginoon sa ating pagtatapos na ito. Shalom po sa inyong lahat.